Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor Bizay Lopez ng City of God Christian Ministry dito po sa Toronto, Canada. Ngunit marami po tayong City of God Christian Ministries dyan po sa Pilipinas, dyan po sa Davao, and dyan po sa Luzon. Marami po tayong churches po dyan at I hope na makasama po namin kayo sa pagsamba po natin sa Panginoong Diyos. Ngayong araw po na to, pag-uusapan ho natin ang isa sa pinakamagandang desisyon na gagawin ho natin sa ating pong buhay. Kung kayo po ay naghahanap ng sagot sa mga tanong sa inyo pong buhay, o kung kayo po ay matagal ng Kristiyano at walang direksyon ng inyo pong buhay, o kayo po ay bago lamang at naghahanap, nagsasaliksik, and you're searching for the answer in your life, today I have a question for you. Which way? Simple question, needs simple answer, ngunit ang tanong po na ito ay magbibigay po ng future sa bawat isa po sa atin. Kapag po tayo ay nagdidesisyon kung saang daan, left or right ba, kanan o kaliwa, tama o mali, in every day meron ho tayong decisions. But today, the best decision that you will make in your life is to accept the Lord Jesus Christ and your personal Savior. Sino sa inyo rito ang gumagamit po ng GPS? No, o meron po kayong mga navigating device. Kung kayo po ay nasa Pilipinas, gumagamit kayo ng Waze most probably, or ng map. If you are outside the Philippines, maybe you're using navigating device that would direct you. No? Ang ginagawa ho ng device na to ay ipa-plug mo kung saan ka pupunta, yung kung anong address yung pupuntahan mo, and then it will navigate you either to the shortest or the fastest way. Ilalihis ka sa traffic and anything. You know, ito pong mga navigating device po na to is very helpful for each and every one of us. Because this will help us navigate our way going to our destination. Kung saan ho tayo dadalhin. And mind you, ang maganda ho rin dito ay dinadala ho tayo kung saan yung simple, saan yung walang traffic, saan ho yung minsan konti yung dumadaan. No? Because dinadala niya ho tayo minsan what we call side street. Ano ho yung side street? Minsan ito ho yung mas konti yung dumadaan. Because dun ho sa mas kilalang daanan, dun mas marami pong dumadaan. And you know, yung decision natin kung ano yung i-click natin doon sa navigating device would lead us either makarating ng mas maaga o makarating ng late o matraffic po tayo. In every decision in our lives, same po yung ganun. Kapag ho tayo gumagawa ng decision, it will always lead us to another decision making. Small or big decision will lead us to another decision making and another decision making. Ngayong araw po na to, pag-uusapan ho natin ang the best decision na gagawin ho ng bawat isa ho sa atin, sa ating pong buhay. Our decision will determine the direction and destiny of our lives. Yung pong pagdidesisyon natin sa araw na to, ito po ay magdedetermine, ide-direct po tayo doon sa direksyon ng buhay natin at kung saan ho tayo pupunta. When we talk about decision making, Jesus Christ describes this as two. Meron daw ho tayong decision na dapat gawin. Either we enter to the narrow gate or we enter to the broad gate. Either we enter to the destruction or we enter to life. Either we go with the many or we go with the few. Ngayong araw po na to, ang decision making po na gusto kong ibigay sa atin is when Jesus Christ says, enter through narrow gate. When Jesus Christ is asking us to enter into the narrow gate, Jesus is asking us to make a decision in our lives. Kung kayo po ay tinanggap nyo na si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kayo po ay isang Kristiyano na, ang tanong ko sa bawat isa sa inyo, kung kayo po ito, ano na ho mga decisions na ginagawa nyo o nagawa nyo in the past few months or past few years, at nasaan na ho kayo ngayon in terms of your faith? Kung kayo po ay nagsasaliksik, kung kayo po ay nagtatanong, kung kayo po ay wala pang desisyon sa Panginoon Diyos, this is my question for all of you. Ano yung gagawin nyo kapag nalaman nyo na meron palang daan upang mapunta sa langit? Ano ang gagawin nyo nung nalaman nyo na meron palang magandang daan na yung buhay nyo ay mapapaayos, mapapaganda at mapupunta sa tama? We have to make that decision. Choosing to follow God's path and recognizing each path has a distinct destination. Kapag sumunod ho tayo sa Panginoon Diyos, yung path na gagawin ho natin ay magbibigay po sa atin ng view kung ano yung pupuntahan natin. Today, I'm inviting you to join us as we study the Word of God
And as we learn the best decision that we will ever make, anong way ang kailangan nating puntahan, daanan at pasukin? I'm challenging you sa mga oras po na to. Enter sa gate na kung saan maayos ang buhay nyo. And Jesus Christ says, I am the way, I am the truth, and I am the life. Join us as we study the Word of God today. And thank you so much for joining us dito po sa Global Fire TV. Once again, I'm Pastor Bizay Lopez, City of God Christian Ministry here in Canada, and inviting you to please visit also the City of God dyan po sa Pilipinas. Join us today and have a blessed day. God bless all of you. Thank you so much.